Buksan natin ang ating mga Bible, mga kapatid. Sige mga kapatid, sige, kundisyon nyo lang sarili niyo mga kapatid. Hallelujah. We need the visitation from Jesus Christ. Kailangan natin muli ng pagbisita ng ating Panginoon. Don't worry sa may mga sakit, kaya kapagalingin ng Diyos. Don't worry sa mga nanghihina, kaya kapalasin ng Panginoon. Don't worry sa mga may pinagdadaanan mga kapatid, katulad natin. Kaya tayong pagtagumpayin ng ating Panginoon. Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things, lahat ng bagay itatagdag sa atin ng Diyos. Pagtiwalaan mo lang ang Panginoon. Amen. Pagtiwalaan mo lang ang Panginoon, may ginagawa at gagawin ng Diyos. Sinasabi sa iyo ng Panginoon, anak, purihin mo lang ako. Anak, tama yan, magsamba ka lang muna ngayon. Ako ang bahala. Ako ang bahala. Hallelujah, hallelujah. In Psalms chapter 30, awit 30, kapitulo 11, talatang 12. Talatang 11 hanggang 12 ng awit chapter 30, 30. 30:11 hanggang 12. Sa nakasupo magsabi ng Amen. Amen. Again, awit chapter 30, verse 11 to 12. Sa mga nakasupo magsabi ng Amen. Amen. Halos lahat na. Sabi ng mababaw na Tagalog, pinawi mo itong aking kalungkutan. Oh. Hallelujah. Pinawi mo itong aking kalungkutan. Pinalitan mo ng sayaw ng kagalakan. Hallelujah. Oh, Jesus. Pagluluksa ko'y iyong inalis. Kaligayahan ang iyong ipinalit. Oh, church. Pangusap ang Diyos. Talata pa lang, can preach na. Talata pa lang, mga kapay, can give an inspiration na. Aawit sa iyo ng papuri at hindi ako tatahimik. Aawit sa iyo ng papuri at hindi ako tatahimik. O Yahweh aking Diyos, pasasalamat ko'y wala ang pati. Ano yung pinatugunan ng salmis? Sabi niya, pinawi ko kasi ang aking kalungkutan. Pinalitan mo kasi ng sayaw ang aking kalungkutan. Pagluluksa ko, inalis mo. At kaligayahan ang ipinalit mo. That's why, sabi niya, aawit ako sa iyo ng pagkuha. At hindi ako tatahimik. O Yahweh aking Diyos, pasasalamat ko'y walang pati. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hayaan natin ang tinig ng pagpupulong pagsamba sa ating Panginoon ay muli makabot sa ating Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat. Bilatan mo ang aming kalungkutan ng sayo ng kagalakan ng Diyos. Ang aming pagtulog sa iyong inalis. Kaligayahan ang iyong pinalig ng Diyos. Oh, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise God.
Let us pray, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, sa panibagong mensaheng binigay mo sa amin, Lord. Ihanda mo po ang aming puso. Ihanda mo ang aming buhay. Sa isang revelation na ito, Lord, sa iyong mensahe ng mga salita, Panginoon, na nagbibigay sa amin ng pag-asa at kagalakan. Huwag hadayaan mo na ang mensahe ito, Diyos, ay magbigay, Panginoon, ng inspirasyon. Magbigay ng tagumpay, Panginoon, sa mga nalulupaypay. Magbigay ng galak sa mga nalulungkot, Panginoon. Magbigay ng pagbangon sa mga nalulubog, Panginoon. Oh Lord, we need your Holy Ghost right now, right here in this place, God. Sa pagsamba ng iyong mga anak mo, Diyos, at sa kanilang kauhawan, ipagkaloob mo muli ang iyong Santong Espiritu, Panginoon, sa lahat ng iyong mga anak sa lugar nito. Mula bata hanggang pinakamatanda, Panginoon. Hallelujah. Revive your church. Revive your church. Revive us, Lord. And Holy Spirit, fill this place. Revive us, Lord. Hallelujah, hallelujah. And Holy Spirit, fill this place, Lord. Pray mo ng kalahati na itong iglesia nito, Diyos. Upang ito makita ng aking mga kapatiran, Panginoon. Ang ipang kapulihan, ang pipay-mabaw, Lord, at nagtagumpay at kagalakan. Hallelujah, sa kabila ng kanilang mga pinagdadaanan, Panginoon Jesus. Magmula sa mga oras na ito, magpasimula kang magpakita ng mga dakilang bagay na hindi pa nila nakikita. At magbigay ka ng kalakasan, hindi pa sa kaya nilang pagkasan. Revival na hindi pa sa kaya nilang pagkasan. In Jesus' name, sinasaway ko, Panginoon, para namang gawa ng kaaway sa iglesia ito, sa buhay ng bawat isa. Hayaan mo, Diyos, na magkaroon kami ng kagalakan na hindi kayang patayan na anumang bagay. Kagalakan, Panginoon, na hindi nakasalalay sa buhay. Kagalakan na hindi nakasalalay, Panginoon, sa nararamdaman namin, Diyos. Kundi kagalakan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat, dakilang Diyos. Ito ang aming panalangin, Ama, na may pananampalataya at pagtitiwala. Kayo na po aming inaasahan na gagawa sa mga oras na ito na nagawain, Panginoon. Sa pangalan ng Panginoon Jesucristo na aming Diyos. Amen, amen, amen. Hallelujah. Bago tayo maupo, mga kapatid, sabihin natin ang pamagat ng ating design. Pinamagatan po ito, iyak na naging galak. Hallelujah. Tapitin mo yung katabi mo, alam mo problemado. Sabihin mo sa kanya, kapatid, iyak-iyak ay magiging galak. Ngayon. Amen. Yes. Ngayon. Hindi bukas. Hindi next week. Ngayon. Dahil ang Diyos natin, ang sabi ng Hebrews chapter 13 verse 8, sa iyong ahapon. Sa iyo ngayon. Asahan ang pagkailanman. Hindi sa nagbabago. Lahat ng naiiyak ngayon, magtaas ng kamay. Lahat ng umiiyak ngayon, taas ng kamay. Hayaan mo, palitan niya ng Diyos. Nang galak na mapapuli. Nang galak na pasasalamat. Nang galak na pagpapasalamat. Hallelujah, hallelujah. Nakaupo na kayo lahat para praise the Lord. God is good. Amen. And all the time. Amen. Yung people, mga nanay, tatay, kung hindi ka naiiyak ngayon, tingin kayo sa akin. Kung hindi kayo naiiyak ngayon at kung hindi ka maiiyak ngayon, huwag mong idamay katabi mo. Amen? Ikaw, kung ikaw man, kakatagpoy ka ng Diyos, mararamdaman mo ang pagpapala ng Diyos, kinakausap ka ng Panginoon, huwag mong pigilan ang sarili mo. Just position yourself on the presence of the Lord. At maranasan mo yung iyak, pero may galak. Amen? Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, yes, Lord.
pag-iyak. Ang pag-iyak ay isang natural na reaksyon ng katawan sa iba't ibang emosyon tulad ng lungkot, sakit, galit, tuwa, at hiyak, hinagpis. Sabi ng TikTok, mga kapatid, sabi doon ng bata, magano siya. Sinepost ko ni Brother Raymond. Sabi doon ng bata, magano siya. Tapos yung caption niya doon, naalala ko yung caption niya, naalala ko yung shared post niya. Sabi doon ng caption, yung nahihirapan ka nang mag-explain. Umiyak doon yung bata. Nagalitan ng nanay. Kasi mayroon ang ginawa kalokohan doon sa eskwelahan. Sinugod siya. Pinuntaan siya ngayon ng kanyang nanay. Inalam yung kwento. Sabi ng nanay, nakatama ka. Narinig niyo na yun, nakita niyo na yun. Siguro sa mga updated sa TikTok, may mga cellphone ngayon. Alam nila yun, mga kapatid. So sabi ng bata, sabi ng nanay, nakatama ka. Mas iyak na yung bata. Alam niyo pa yung mga anak niyo pag pinahalo? Tapos gusto niyo patahanin. Ayaw maniwala ng nanay. Based sa video, ayaw maniwala ng nanay. Sabi ng bata, feeling ko nakatama si Jesus nagtama. Nagtaka-taka lang itong babae ito kaya nakaigupod. Grabe yung iyak ng bata. Sobrang iyak niya. Ayaw maniwala ng nanay. Yun yung huli niya binatawan. Hindi ko nakatama. Si Jesus nakatama. Nagtaka lang itong babae ito kaya nakaigupod. Yung kanyang iyak pinipigilan niya pero gusto niya magpaliwanag. Eh sabi ng ating pakapahulugan, yung pag-iyak daw is natural yan na emosyon ng katawan. Kahit nga lalaki umiiyak po eh. Sapagkat walang taong hindi mo naiiyak. Natural po sa tao ang maiyak sapagkat yan ay reaksyon ng ating katawan sa iba't ibang emosyon na ating nararamdaman. Iskita ikaw ay nagagalit. Kaya pasin niyo po pag nagagalit, naiiyak din kayo. Pag kayo po'y masaya, naiiyak din po kayo. Grabe na nagagalitay ka. Di ba naiiyak po kayo? Nag-provide ang Diyos, pinagaling ka sa sakit, naiiyak ka, di mo ma-appreciate, di mo maintindihan kung ano yung ginawa ng ating Panginoon, naiiyak ka. Kahit na minsan nasasaktan ka, naiiyak na, natutuwa ka. Kahit nagagalit, nalulungkot, o nag-iinagpis. Ang bagay po na yan ay ating nararanasan. Ang bagay po na yan ay normal po nating nararamdaman. Wala pong masama na umiiyak ang isang tao. Kaya nga doon sa isang lamayang napuntahan ko, mga kapatid, masabi doon na nagturo, mag-Kristiyano daw naiyak, tapos may namatayan. Mababaw doon ang Kristiyano. Sabi ko, talaga ba? Kaya niya patunayan na ang pag-iyak kung namatayan ay kababawas sa paglilingkod. Ang napakadelikadong minsan mga bagay na narinig natin sa Facebook, walang supporting details sa Biblia. Interpret lang na interpret yung pastor, sabi lang sabi yung manggagawa, walang ebidensya pinapakita, walang matibay na basehan sa Biblia. Sabi ko nga, paano na lang si Kristo Jesus? Siya umiyak din. Naalala nyo? Versikulo yung mga bata. 11, 30, 5, namuwan, tumangis, Jesus. Umiyak sa makatuwid ang ating Panginoon. Siya'y Diyos, makapangyarihang Diyos, nag-iisang tuwid na Diyos, nagkatawang tao, ngunit yung kanyang maramdaman yung damdamin ng pagiging isang tao, siya ay umiyak din. Kaya sa ating church, mga kapatid, huwag kayong matatakot, mabalitaan man ng iba, umiiyak kayo, makita man ng iba, umiiyak kayo. Ang pag-iyak ay natural na reaksyon ng katawan sa iba't ibang emosyon na ating nararamdaman. Hindi nagpapakita ng kainaan, mga kapatid, ang pag-iyak. Hindi nakakabawas ng pagkalalaki ang pag-iyak. Hindi nakakabawas ng pagkatao ang pag-iyak. Ang pag-iyak ay response sa ating katawan na tayo ay totoo may pakiramdam. Nakakaramdam ng sikit, nakakaramdam ng sama ng loob, nakakaramdam ng galit, nakakaramdam ng tuwa. Kaya
kapag iyak ay may benepisyo sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Napapansin niyo ba pag umiiyak kayo, bigat na bigat kayo, pag umiiyak kayo, mga kapatid, napapawi yung stress. Gumagaan yung damdamin, gumagaan yung loob. Kaya yung panganib sa aming mga lalaki, mga kapatid, sabi kasi mga lalaki, hanggat maaari ayaw namin umiyak pag may problema. Dahil higit mga hindi mananampalataya sa Panginoon, gustong-gusto nilang itago. Siyempre bilang brusko na tao, bilang malaking tao, ayaw makita ng tao, lalo tigit pag lalaki hindi mananampalataya, ayaw nakikita ng mga barkada umiiyak. Kasi para sa amin, para kabawasan din ng pagkalalaki ang pag-iyak. Maliban na lang pag naglilingkod ka sa Panginoon. Kahit pigilin, amen. Amen o? Kahit pigilin mo yan, tutuloy yan, bar. Kahit anong gawin mo, iiyak at iiyak ka sa kabutihan ng Diyos. Iiyak at iiyak ka sa kadakdahan ng Panginoon. Iiyak at iiyak ka sa pagkasalamat sa ating Panginoon. Kaya nga ating Panginoong Jesus, nung siya nagkataong tao, siya'y naiyak din. Kaya kung meron mang nakakaintindi sa atin, number one na yun ang ating Panginoon. Bakit? Minsan niyang naranasang maging tao. Alam niya yung damdamin ng isang tao, umiiyak at umiiyak. Naalala niyo po ba yung kanta ng early 2000, mga kapatid, na sabi ng kanta, sige lang, sandal ka lang, at huwag mong pipigilan. Iiyak mo na ang lahat sa akin, iiyak mo na ang lahat sa langit. Alam yan? Sige lang, sandal ka lang. Shuffle ba yung kapatid ng pagkain? So basta meron pong ganong awit, mga kapatid. No. Kinompose ko yan ang hindi mananampalataya. Nakalimutan ko yung banda. Pero pwede rin natin sabihin yan sa Panginoon. At mismo yan din ang sinasabi ng Panginoon. Anak, sige lang, sandal ka lang. Huwag mong titigilan. Iiyak mo lahat sa akin. Iiyak mo lahat sa langit. Sabi sa katabi mo, sige lang. Praise God. At mismo ito'y sinasabi ng Panginoon sa atin. Sa unang Pedro, kapitulo 5, talatang 7. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Sabi ng Panginoon, ating ipagkatiwala, ating ibigay sa ating Panginoon ang lahat ng ating mga alalahanin sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa atin. Kaya po mga nanay, tatay, ang people, huwag po ninyong pipigilan ang inyong sarili. Huwag kayo mahihiya kung kayo man ay umiiyak, kayo man ay nakakaramdam ng pagluha, mga kapatid. Payagan niyo po ang inyong sarili kahit lalaki ka na umiyak sa ating Panginoon. Sapagkat ang pag-iyak, mga kapatid, ay nagpapakita rin ng natural mong emosyon, natural mong reaksyon bilang tao, mga kapatid. Nakakalungkot lang minsan sa buhay, lalo din sa ating mga nanay, sila talaga yung mas umiiyak kaysa mga sasawang lalaki. Amen? Amen. Mga nanay, kayo po yung mas umiiyak kaysa sa mga asawa po ninyo. Kayo po yung may mahina ang loob. Hindi ko po minamasama ang inyong pagiging babae. Pero alam natin ang pagkuhanan, mas mahina po ang damdamin ng isang nanay kaysa tatay. By the way, Happy Mother's Day po sa inyo lahat. God bless all, mga nanay. Alam yung maligayang o linggo ng mga nanay ko. Sa mga anak, sinanyan niyo na ba yung mga nanay nyo? Binigyan niyo na ba ng bulaklak? Binigyan niyo na ba ng tsokolate? O binigyan niyo na sa manalo? Aray ko. Doon nag-react yung mga nanay, Pastor. Bulaklak? Pera? Sa manalo? Check yan. Diyan magaling yung anak ko. Yan yung kaya niyang ibigay. Sakit ng ulo sa manaloob. Hallelujah. Pero mamaya after na itong gawain, lapitan niyo yung mga nanay niyo, mga kapatid. Hallelujah. Pasalamatan niyo ang inyong mga nanay. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Isang dilema sa buhay ng mga nanay, ang wala silang... Di ba ko yun? Sorry ko pa. Isang dilema sa buhay ng mga nanay kapag umiyak sila, gusto wala silang masandalan. Minsan yung mga asawa na turing ang haligi ng tahanan, hindi mo maasahan.
Di ba sinabi haligi ang tahanan, sandigan mo. Kaakibat, kabalikat mo. Pero minsan, kung sino pa yung asawa nyo, yun pa yung uhus ka sa inyo. Kayo naman ang lupo, ano sa inyo pa ng palkaya? Sa inyo muna ako ngayon. Guys, wala pa akong sariling pamilya, pero base sa karanasan at sa nakikita. Madalas, kung sino pa yung partner, asawang lalaki, yun pa yung hindi makaunawa sa inyo minsan. Siya na nga lang yung natitira niyong kakampisanan. Tinabla pa kayo. Hina ng pananampalataya ka. Kakarinig mo lang kay Pastor nakalang linggo. Nag-aalala ka na naman. Bilang tao, mag-aalala talaga. Pero huwag din naman po sobrang pag-aalala mga nanay, ha? O araw-araw na lang po, ay labis po yung pag-aalala niyo na parang wala na kayong ginagawa sa araw-araw, kundi mag-alala na lang na mag-alala, masama na po yun. Ang pag-aalala, nararamdaman, automatic din po nararamdaman niya ng tao. Pero kaya nga iniibigan tayo ng Diyos, sabi ng Philippians chapter 4, huwag kayo mabalisa sa anong bagay. Sa halip, sa pamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat. Kaya nga dapat nag-pray po kayo mga nanay. Amen. Siguro tanggapin na natin ang mga asawa niyo, minsan balimbing din. Pag sinabing balimbing, minsan maasahan, minsan hindi. Minsan nagpapalakas ng loob, minsan nagpapahina ng loob. Tanggapin natin ang mga asawa niyo parang balimbing din minsan, madalas. O, tinan niyo na, may pinapalaya ang Panginoon. Hallelujah! Sampul. Nararamdaman ko yung mga nanay, sabi ng mga nanay, come on, preach. Preach ko talaga. Pero ganun pa man mga kapatid, hindi man mga nanay, hindi nyo man maasahan madalas ang inyong mga tatay. Hindi tayo tatay. Nasabi niya sa Matthew chapter 6, alam ng inyong Ama na sa langit na kailangan nyo ang mga bagay na ito. Nanay. Hallelujah. Mga tatay, okay na ba tayo? Okay ba? Okay ba? Hindi totoo naman po, amen. Pamilag na naman. Kaya nyo mag-Father's Day, ako naman. Sa Father's Day sa June, sila naman ang titirahin natin. Mag-aabang tayo ng versikulo dyan. Kaya giro lang. Praise God. Hallelujah. Mga kapatid, madalas man po sa pag-iyak ninyo, wala kayong mahinga ng comfort. Naawa nga ko minsan sa mga una natin sapagkat wala nang palit-palit. Puno na ng luha at laway. Maaaring sa una na lang tayo nakakahanap ng comfort. Maaaring kumot na lang lagi, pinapamunas. Maaaring yung ating higaan na lang yung ating kinakausap. Wala tayong mapagkatiwalaan. Wala po tayong masandalan. Binigyan ka nga ng asawa, sakit din sa ulo. Binigyan ka, aray ko. Binigyan ka nga ng asawa, hindi mo maasahan. Kahit mag-pray man ng sana. Hindi na nga nag-pray, nanumbat pa. Hindi na nga marunong mag-share ng salita ng Panginoon o faith or love. Sabi ng Psalm chapter 30 verse 5, huwag kang mabalisa. Hindi na nga nagbigay ng talata, nagbigay pa ng sama na loob. Aray ko. Ano, ituloy ko ba mga kapatid? Parang ayaw ko naman. Tuloy tayo sa mga gustong ituloy mga kapatid. Ayaw. Ang Panginoon na pong bahala. Kung naiigo mga kapatid, bato-bato sa langit, ang samaan. Magbago. Hallelujah. Kaya nga ang ganda ng definition ng Bible, di ba? Nung si Adan nagtatrabaho sa hardin, binigyan siya ng katuwang katulong. Binigyan siya ng kasama sa buhay. Upang si Adan ay magkaroon mga kapatid ng suitable helper. Upang si Adan ay magkaroon mga kapatid ng talagang tugma at angkop na katuwang sa kanyang buhay. That's why yung people, lagi namin sinasabi sa inyo, hindi natin yan hinahanap.
Hindi natin yan hahanapin. Yan ay darating sa tamang panahon ng ating buhay. Amen, press? Hindi, hindi natin yan. Hindi kayo magpo-post sa Facebook na single pa rin ako. Hindi tayo magbumukhang Muslim. Yes. Mo na lang kaya. Yes. 1.5, dalawa na, bagsak presyo. Amen. Kung ano yung standard natin, yun ang ating ipapakita. Yes. Huwag yung ibababa yung presyo. Kasabay ng pagbaba ng bataan. Preach it. Totoo lang mga kapatid. Nais ko sabihin ko sa ating mga young people na hindi pa nag-aasawa at wala pang pamilya kagaya ko. Let's enjoy the season. Hindi natin hahabulin yung season. Yung season tutugmaya sa atin. Darating yun. Para orasan. Para trilog. Hindi mo hihintayin kung kailan papatak ng alas 12. Hihintayin mo ang alas 12. Hindi mo aapurahin ang sarili mo. Pumunta ka doon sa alauna kasi tapos na yung sermon ng pastor. Aantayin mo yung alauna pagkatapos ng gawain. Amen. Everybody shout and say, praise the Lord. Hallelujah. Praise God, praise God. Pero ganun pa man, madalas man sa loob ng tahanan, hindi kayo makatagpo ng kalakasan, bagkus kahinaan. Huwag kayong mag-alala, kaya nga meron tayong pangaral na binigay ng Diyos sa karaan. Here's your family. Meron pang susuporta sa iyo. Merong nakakaunawa sa iyo. Merong nakakaintindi. Merong dadamay sa iyo. Merong magpipray sa iyo. Ito yung pangalawa mong pamilya. At dahil sa ating Panginoon, yung iyak ay nagiging galak. Parang weirdo kung isipin, parang kabaliwan kung tawagin, pero ito ay hindi masamang bagay. Ito ay kapangyarihan ng ating Panginoon. Yung lumbay dahil sa Diyos, nagkakaroon ng tagumpay. Yung iyak, nagkakaroon ng galak. And maaring inaakusahan tayo ng ibang mga tao sa labas at maaring siguro nahihiya kayo. Pero gusto ko mga kapatid, i-encourage ang bawat isa. Huwag na huwag tayong mahihiya. Kung makikita man tayo ng mga tao sa labas na kahit may problema tayo, umiiyak tayo at tumatalon tayo at pupuri sumasamba tayo sa ating Panginoon. Kailanman hindi yan nakakahiya. Kailanman hindi yan dapat inatago. Kailanman hindi yan dapat inukubli. Kailanman hindi yan inaalis sa ating buhay. Yayakapin natin yan. Ano rin kung sabihin nila sa atin ang mga bagay na yun? Ano rin kung tawagin nila tayong sira ulo? Ano rin kung tawagin tayo mga baliw? Hindi ito kabaliwan. Hindi ito kahibangan. Ito ay pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos na mula sa bansa. Inaho ng Diyos mula sa wala. Niligtas ng Panginoon mula sa malungkot. Transport ng Diyos sa masaya. Mula sa wala, sa lugi. Ginawa ng Diyos sa wagi. Kaya kung tayo man, makikita mo tayo ng mga tao sa labas. Kakaiba ang ating pagpupuri. Minsan tayo inapusahan. Para tayo nasisiraan ng ulo. Walang formalidad yan. Well, kasalanan ba natin kung tayo ang makatanggap ng kapangyarihan ng Diyos? Kasalanan ba? Kasalanan mo ba yun? Tanggapin mo ang kapangyarihan ng Diyos at alisin ka ng Panginoon sa kalungkutan? Kasalanan ba ang tanggapin, hallelujah, ang magliligtas ng Diyos mula sa pagkapi ng kaaway na nagbibigay ng takot, lungkot, pagkabalisa, pag-aalinlangan? Hindi yung kasalanan. Yun yung benepisyo ng pananampalataya mo sa ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, sa Bukana nakaraan na balita po, kung tawagin namin sa Bukana si Puso, ang buhay sa Tandol. Anak niya, Tingin Eugene Roldan, kapatid namin dati sa Bukana. Tingin Eugene Roldan na nabautisma ng aming atis para ng Panginoon sa Kristo sa tubig. At matagal na panahon namin nakasama si church. Nang dumating panahon, mga kapatid, na-visual siya ng INC, lumipa siya ng church, mga kapatid. At pagkasabalan po namin, mga kapatid, na wala na sila na kanyang asawa. So alam nila kung ibig sabihin. Dahil sa mga nangyari, sunod-sunod nila ang pagsubok sa kanilang buhay. Hanggang pinakamabigat ko nangyari kay Puso. Halos bumagsak ang buhay ng kanyang tatay.
Nakakalungkot nung nabanaan po namin yun. So, for the first time namin makita, kami tumira sa mukha na. First time namin marinig sa mukha namin nagpakamatay. Nakakatakot at nakakakilabot. So, pagkatapos po nun, pero pang gustong gumaya. Siguro dahil sa hirap ng buhay, sa pagsubok, problema, wala na silang iba nakita. Kundi, yun na lang. Sabi ng ibang interpretasyon, mula nang magkaroon ng Katoliko dyan, nang ganyan na yung buhay nila. Siguro sabihin na natin, mga kapatid, na talagang mayroong stronghold na kaaway. Hindi ko nakakaalam, meron na pong Catholic Church, Anggol. Kung ang Zone 2 ay mayroong San Juan Chapel, ang Zone 3 ay San Pedro Chapel, ang Zone 6 ng Anggol ay mayroon pong Santa Ana. Sabi ng iba, mula nung nagkaroon ng simbahan dito ay parang ganito na ang nangyari. Sabi ng mga kapatiran doon sa Anggol. Porsyento naniniwala ako sapagkat kapag ang isang iglesia nga naman wala presensya ng Diyos, hindi makakalaya tao at wala itong alam sa komunidad. Ganun pa man, kasi hindi na namin dahilan, rason mga kapatid, yung pinagdadaan talagang tao. Ang sabi ng mga kapatid at pastor, naalala pa kami sapagkat yung aking pamangkin ay muntik na tutumulan, muntik na lumaya. Mabuti na lang ako ay naawat ng aking kapatid. Nakita, pero malapit na sana. Natakot din kami na kinabahan din kami sapagkat kapag naulit nga yung ganung bagay, matindi ang pangyayari at matindi ang pwersa ng demonyo sa lugar na yun, mga kapatid. Ano pa man, salamat sa ating Panginoon, natuloy yung pagkakaka, kundi bagos ay nakumbisi rin naman yung pamag-anak ng kanilang kapwa kamag-anak. So ito yung nagiging solusyon ngayon ng tao. Wala nang pag-asa, hingilin natin ang buhay natin. Wala nang tagumpay, tapusin natin buhay natin. Bilang Kristyano, alam mo, magpapasalamat ka dahil may Diyos na kumakawak sa'yo. Alam mo, mapapatunayan po natin kung tayo tao lang. Ang hirap po manatili sa paglilingkod kung tao lang. Ang hirap po manatili sa pagsamba kung tao lamang po. Ang hirap manatili sa pagsamba kung emosyon lang ang pagbabasihan, mga kapatid. Hindi na tayo magsisimba ito kung emosyon lang ang ating pagbabasihan. Sapagkat maraming pagkakataon sa buhay natin kapag araw ng linggo, mas pinipili at pipiliin natin. Kung walang Holy Ghost, mas pipiliin natin hindi na makatuloy. Mas pipiliin natin na mag-isa na lamang tayo sa bahay, magmukmok na lamang tayo, hanggang sa tayo mga kapatid ay bawian ng buhay. Pero dahil mayroong kapangyarihan ang Diyos na humahawak sa iyo at sa akin, nagagawa natin mga kapatid, panuguran pa rin ang Panginoon at pasalamatan sa ating buhay. Kahit ang iba nagsasabi, ang hirap mabuhay, tayo sinasabi natin, ang sarap po ng buhay. Kahit sinasabi ng iba, wala nang pag-asa sa mundo ito, sinasabi natin, sa Diyos may pag-asa palagi. Kahit negatibo yung paligid, tayo positibo palagi sa gilid. Hallelujah. Amen. Na kahit ang tao, mga kapatid, binibrainwash ng kaaway, wala na kayong pag-asa, ibahin natin bilang Kristiyano. Amen. Alam ko, makakapag-witness ka sa mga nangyari sa buhay mo, na kung wala ang Diyos, wala ka na rin. It's either pinaglamayan ka na, o baka nasa mental hospital ka na. Baka nasiraan na tayo ng ulo. Amen. Pero ganun pa man, mabuti ang ating Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, mabuti ang Diyos. Tinalita ng Panginoon at pinapata ng Diyos ng galak yung pag-iyak. Amen. Hindi man nila alam yung ating pinanghuhugutan. Hindi man nila alam yung dahilan kung bakit tayo masaya kahit lumuluha. Pero alam natin sa loob natin, si Jesus Christ ito. Ang Diyos ito na gumagawa sa buhay ko. Ang Diyos ito na nagtatrabaho sa buhay ko. Ang Diyos ito na kumikilos sa buhay ko para alisin ito at alisin ako dito ng ating Panginoon. Kung babalikan natin katalata 11, pinawi mo ang aking kalungkutan. Pinalitan mo ng sayaw ng kagalakan. At kung tayo mga tao lang ang kakausapin, kakainin tayo lagi ng lungkot. Kakainin tayo lagi ng sakit. Pero dahil may Espiritu Santo ang Diyos, alam natin may tumutulong sa atin, mga. Alam natin sa bawat problema may solusyon. Alam natin sa bawat pagsubok may pinibigay ang Panginoon na katatagan, kalakasan kapag ikaw ay nananatili
Sino po ito makakapagpatunay, mga kapatid, na kung siya'y nagpatuloy lang sa Panginoon, inakbang niya lang yung kanyang paa sa gawain ng Diyos, binigay niya lang yung kanyang buhay sa gawain ng ating Panginoon, naramdaman niyang kumilos ang Diyos, naramdaman niyang pinabayad ng Diyos yung kanyang pangailangan, naramdaman niyang binigyan siya ng Panginoon ng pag-asa. Tayo ba yun, mga kapatid? Tayo po ba yun? Ikaw po ba yun? Ikaw ba yun yung dating problemado pero ngayon binigyan ka ng pag-asa ng Diyos? Ikaw ba yun yung dating muntik ng ma-depress pero binigyan ka ng kasaganaan ng Diyos? Ikaw ba yun yung dating stress pero binigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon upang ikaw ay sumaya, sumiglang muli? I know, mahirap po yun. Mahirap magpanggap na masaya ka pero hindi na. I know, mahirap magpanggap na okay ka sa labas, pero sa loob, durog na durog ka. Lalo na sa amin na nangangaral sa salita ng Diyos. Ay, upo lang po kayo dyan, makikigantay lang po kayo. Pero sa amin na nagbabahagi ng salita ng Panginoon, ay hirap mag-pretend. Na okay kami, kailangan namin kailangan namin i-preach yung pagkakaan, i-preach yung kasaganaan, kagalakan ng salita ng Diyos. Pero kayo kami rin nangangailangan. Ang hirap sa pakiramdam. But praise and thanks be to God. Kung salamat sa Diyos. Bakit sa Diyos lagi binabalik ang papuri? Sapagkat siya ang pinagmumula ng lahat ng bagay. Oo, nakahingi ka ng payo sa kapitbahay. Oo, nakahingi ka ng payo sa kumare at kumpare mo. Pero sino yung binigyan ng karunungan? At sino nagbigay ng karunungan? Sino yung pinagmumula ng karunungan? James chapter 1. Di ba ang Diyos? Di ba ang Panginoon? Hallelujah. Kaya mga kapatid, patuloy tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang Kristo. Sino pinalulungkot sa atin ngayon? Sino pinahihirapan ngayon? Sino pinasasaktan ngayon, mga kapatid? Sige, just open your heart. May maglalakas loob ba, magsabi, Pastor, nahihirapan ako. Pastor, nasasaktan po ako. Pastor, nahihirapan po ako. Pastor, nalulungkot po ako para hindi ko maramdaman ang presensya ng Diyos. Meron ba? Meron na, kapatid? Huwag kang papayag, kapatid. Kung sino ka man, huwag kang papayag. Bago matapos ang gawain ito na walang nangyari sa buhay. Huwag kang papayag. Speak the truth. Kung bumubulo ng kaaway, gumagambala sa iyo. Sabihin mo yung katotohanan. Ano sabi ng Bible sa Matthew chapter 4, no? Pagsuhin ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa kaaway, nasusulat. Lagi, nasusulat. Nasusulat. Lagi tinatapatan ng Diyos ng kanyang mga salita. Ang lahat ng binabato ng kaaway. Church, ang good news dito sa atin, nandito ang presensya ng ating Panginoon. Gusto bakit hindi ko siya nararamdaman? Kung nandito ang presensya ng Diyos, Pastor, bakit wala akong kalayaan? Nasagot ko po yung nakaraang linggo. Hindi dahil limitado ang kapangyarihan ni Kristo, kundi madalas may ibang bumibisita sa atin. At kinakailangan mo yun, alisin. Kinakailangan mo yun, ibigay sa Diyos upang makaupo ang presensya ng Panginoon. Upang mangibabaw ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Kinakailangan araw-araw meron tayong prayer. Lord, likhaan mo kami ng bagong puso. Likhaan mo kami ng malinis na puso. Magbawan ka ng mabuting espiritu sa loob ko. Gaya ng panalangin David sa Psalm chapter 51. Ibalik mo sa akin ang galak ng kaligtasan. Marami sa atin, maaaring wala ng galak. Maaaring meron na lamang posisyon doon sa kaligtasan, pero wala ng galak dahil naligtas siya. Hello po. Amen.
Maaaring wala na yung sigla, wala na yung galak. Sabi kanina, tinitake na lang yung Bible bilang per se na Bible. Tinitingnan na lang yung Bible bilang letra por letra ng Biblia. Pero na po ba yung nangyayari sa atin ngayon, church? Yung Pastor Aaron, sumatingin. Titignan pa rin kita. Pero na po ba yung nangyayari sa atin ngayon? Wala tayong believe, wala tayong amor sa gawain ng Diyos. Na yung mukha natin di madrawing. Na kahit pintor, siguro na si Juan Luna, hindi kayang itinta. Hindi ko pa minamasama ang ating kalagayan sa buhay. Hindi ko pa minamasama ang ating karanasan. Tama yan na nararamdaman natin. Masakit, malungkot. Pero yung katotohanan mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, sabi ng Kaysa, pinalitan mo ng galak. Pinalitan mo ng sayaw ang aming kalungkot. Praise God. Sino man nakawitness ng bagay niya, purihin niya ang Diyos. Wala kang mulahan, gitna at likod. Sige, huwag mo pinukasal mo. Kung naranasan mo, kung naramdaman mo, ang pagkilos ng Panginoon sa buhay mo, na may kakaiba, kapangyarihan, na tumulong sa iyo. Pasalamatan mo ang Diyos. Hindi ka pinipilit. Hindi ko sa binibigay sa Panginoon. Lord, salamat. Purihin ang iyong pangalan, Panginoon. Dakilain ka, O Diyos. Yung walang lugar sa iyo, yung anumang kalungkutan, kundi pipiliin mo pa rin na gusto ko maging pagpapala sa kapatid ko. Amen. Gusto ko maging pagpapala sa kapatid ko. Gusto ko maging daluyan ng kalakasan mula sa pinagdadaanan ko ito. Praise God. That's why sabi ko nga, sino yung nakaranas, naging recipient ng bagay na yan? Sila lang ba? Sila lang ba? Sila lang? Hindi naranasan? Hindi naranasan? Praise God. Sila lang ba? Sila lang ba nakaranas ang kabutihan ng Diyos? Ikaw lang ba? Ikaw lang ba? Yung nasa likod lang ba? Yung nasa gitna lang? Yung katabi mo lang ba, tatay? Yung katabi mo lang ba? Wala tayong ibang pinupupurihan, wala tayong ibang pinaguliguran, hindi ang tao, hindi ang pastor, hindi ang kapatiran, ang Diyos! At sabi ng Bible, worship God in the beauty of His holiness. Purihin, sambahin ang Panginoon sa kagandahan ng kanyang kaluwalhatian. Bakit ka pa iibabawan ng takot, ng lungkot, kung nandito ang presensya ng Diyos? Oh, hallelujah. Get up, get up, get up! Praise God. Get up! Oh, hallelujah. Kung may kumakinig sa'yo ngayon, kung may pumapulong sa'yo, huwag ka maniwala kay Pastor. Sinungaling siya. Hallelujah. Hallelujah. Huwag ka maniniwala sa sinasabi niya. I rebuke. Get up! Oh, hallelujah. Praise God. Praise God. Oh, hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah. Kapatid, napaka-exit ng araw ng linggo. Napaka-exit ng araw ng linggo. 3 oras lang tayo nagsiserve sa Panginoon. Sa 3 oras na yun, 2 oras doon, puro kalungkot. Hindi mo maibuka yung bibig. Pilit lang yung palakpak mo, pilit lang yung pagsayaw mo, pilit lang yung pagpupuri mo sa Diyos. 3 oras lang tayo, from 9. Minsan late ka pa. 2 oras mahigit na lamang.
Huwag kayong magagalit sa akin. Totoo naman ho. 3 oras na lang. Minsan 2 kalahati kasi late ka pa. Aabutan mo na lang. Kalahati ka na pangaral sa ng Diyos. Tapos questionin mo ang sarili mo, bakit hindi ko maramdaman ang presensya ng Diyos? Eh kung may problema ka dapat, kung may problema yung gawain ng Diyos, dapat lahat tayo hindi natin nararamdaman. Come on. Baka ikaw lang yung problema. Nagkakamay lang yung katabi. Paglakas kasi makahatak niyan eh. Kaya sa mga kapatid natin sa likod, sana dumating naman yung pagkataon, magsumarap-harap naman po kayo. Para hindi kayo gagambalain ng anumang mga bagay niya sa likod. Pero hindi ka naman ginagante na porket nasa harap, may masigla. Para din sila nasa likod. Hallelujah. Tingnan niyo po sila, para din sila nasa likod. Para rin po yan sila mga remote control. Kung hindi mo pipindutin, hindi gagana. Kung hindi mo pipindutin, hindi kikilos, hindi gagalaw. Hallelujah. Amen. Praise God. Praise God. Balikan na natin talata kanina. Masabi David, pinalitan. Ang tanong, nangyari na hindi pa? Nangyari na. Nangyari na. Natawa ko sa mukha mo. Israel. Pinalitan. Ang tanong ko ulit, nangyari na hindi pa? Nangyari na. Nangyari na. Ibig sabihin mga kapatid, meron na siyang pinangahawakan. Ibig sabihin, meron nang nangyari. Meron na siyang nasaksihan na bagay na ginawa ng Diyos. Kaya ang ginamit ng Biblia, pinalitan. Amen. May nangyari na. Kaya ang 12 sabi, kaya pupurihin ko at hindi ako tatahimik sa iyo. O Yahweh aking Diyos, pasasalamat ko'y walang pati. Kaya hindi tayo dapat nakabase lamang sa command ng leader, sa command ng sino man tumatayo para purihin ang Diyos. Dapat nakasalalay tayo sa ginawa ng Diyos, sa kabutihang ginawa ng Panginoon. Yung galang sigla natin sa paglilingkod natin sa Panginoon, mga kapatid. Dapat nakasalalay yun sa ginawa ng Diyos. Oh, hallelujah. Sa kabutihan niya sa buhay natin is either mabuti o masama. Yes. Kasi sabi ng Biblia, sa lahat ng bagay, pasalamatan niyo ang Diyos. So kahit hindi pumabor sa iyo yung panahon, kahit hindi ka sumakses, pupurihin mo siya. Sasambay mo siya. Bakit? Alam ko, mapapatunayan mo sa sarili mo, kapatid, nanay, tatay, young people, alam mo sa sarili mo, pinalitan ng Diyos. Alam mo sa sarili mo, may pinalit ang Diyos. May ginawa ang Diyos sa buhay mo na hindi mo rin alam kung bakit nangyari. Amen. Na hindi mo alam kung paano nangyari at mangyayari pa pala. Yes. So taas ang kamay ng naniniwala na merong pinalit sa kanya ang Diyos. Hallelujah. Praise God. Praise God. Pipilitan na lang talaga yung iba yun. Sabi ng iba, gumaya na lang eh. Again, hindi ko po kayo pinipilit. Gusto ko lang i-assess. Sino yung naniniwala dito at makakapagpatunay? Hindi lang si Father RJ, hindi lang si Father Jackson, magiging tayo lahat. Sino yung makakapagpatunay na merong pinalit ang Diyos sa kanya? Praise God. Praise God. Amen. So kung meron, 12, ano sabi 12? Hallelujah. Praise God. Pupurihin namin at hindi Praise the Lord. tatahimik. Amen.
Hallelujah, God, help us, Lord. Thank you, Jesus. Ibig sabihin, automatic nating ibibigay yun sa Diyos. At ang dapat na automatic na mararamdaman mo, presensya ng Diyos. Bakit minsan hindi nangyayari? Kasi nga, may nauna ng bumisita. Pero ang open door, nakapasok yung kaaway, hindi mo maramdaman ang presensya ng Diyos, hindi mo maramdaman yung conviction na salita ng Panginoon kasi merong nakablak, merong hindi mapapatawad, may sama ng loob, may galit, may muhi, may inggit. Paano mo mararamdaman? Nakasarala! Paano mo mararamdaman? Wala ng prinsipyo na salita ng Diyos, sariling prinsipyo na lang natin. We are the last days. Malapit ang bumalik ang Panginoon. Buksan mo yung puso mo. Palayain mo yung sarili mo. Minsan lang ang araw ng linggo. Kung ilulisan ang sarili mo, kung mahayaan na hindi ka soul. Kung mahayaan na hindi ka. Kung mahayaan na bitin ka. Kung mahayaan na may gumugulo sa'yo, may pumipigil sa'yo. Kung talagang wala, sige, patunayan natin. Praise Lord. Hindi ko po sinasabing wala tayong problema. Hindi ko po sinasabing kalimutan mo na meron kang pinagdadaanan. Ang aral ng Biblia, ibigay mo sa Diyos. Kung binigay mo na kanina, bakit mo pa kinukuha? Kung sinuko mo na kanina, kung pinag-pray mo na kanina, bakit mo pa kinukuha? Dapat nag-iba na yung atmosphere mo. Dapat iba na yung naramdaman mo. Kasi binigay mo na eh. Amen. Amen. Asa kami na nanalangin na nila magulong patuloy. Ayos ba yung nanalangin kanina? Ayos ba yung namuhos kanina? Ayos ba yun? Ayos ba yun? Di ba binigay na natin? Di ba iniyak ko na? Di ba inuwan ko na? Di ba sinuko ko na? Bakit? Bakit nasa atin ba yun? Dapat ang mangingibabaw, yung presensya na ng Diyos, yung kagalakan, yung kalayaan. Malaya mo lang maibibigay sa Panginoon yung buhay mo na parang walang nangyayari at nangyari. Salamat sa Panginoon, hindi tayo Trinitarian. Praise God. Praise God. I praise God, hindi tayo Trinitarian. I love Trinitarian people, I love Trinitarian, may friend ako Trinitarian. Pero salamat sa Diyos, mas dinala ko ng Panginoon sa tamang paglilingkod, sa tamang pagsamba, sa tamang pagpupuri, sa tamang presensya, sa tamang Espiritu Santo.
na hindi nakasalala yung programa sa programa, hindi nakasalala yung programa sa sinasabi o kuman, nakasalala yung programa sa presensya. Ayan. Praise the Lord. Hallelujah. Gusto mo bang muling bisitahin ka ng Panginoon? Praise God. Hallelujah. Yes. Yes. Good. Hallelujah. Praise God, thank you, Lord. There's someone who's convicted, hallelujah. Gusto mo yung muling maranasan ang magbisita ng Panginoon? Or sister, gusto mo ba ulit? O baka, awa ka na. Makawala ka ng interes. Makawala ka ng gana. Kailangan natin muli ang pagbisita ng Panginoon. Kailangan din muli ang pagbisita ng Diyos. Mas may lakas pa magpuri mga nanay kaysa iba sa atin. Kaya sila mula kapon nakapag-fasting. Oh, hallelujah. Hallelujah. Mas may gana pa sila na nangihina na nga sila. Yun yung gusto ko makita nyo, yung people, mga tatay. Yun yung gusto ko makita nyo, kahit mga nanay, kung hindi nyo pa nakikita. Yun yung gusto ko makita nyo, yung galak na hindi nakasalalay sa katawan. Yung galak na hindi nakasalalay sa nararamdaman. Praise God. Praise God. Yung galak at sigla na hindi nakasalalay sa problema ang pinagdadaanan. Yung galak at sigla na hindi nakasalalay sa namang kalagayan sa buhay. Na kahit malakas ako, hindi, I will praise the Lord. Na kahit masaya ako, hindi, I will praise the Lord. Na kahit meron akong bilas wala, I will praise the Lord. Oh, hallelujah. Yan yung realidad. Praise God. Praise God. Yan yung realidad na paglilipod na gusto ituro sa amin ng Panginoon. Kahit wala, purihin mo ako. Kahit wala, sabahin mo ako. Kahit wala, kapakit ka lang na lang, kapakit ka lang sila. Hallelujah. Bago ako magtapos, kapatid. Alam mo, nagkataan niyo yung sa balita yung nangyari sa SFX. Doon sa Subic Clark, Tarlac Expressway. Isang malapad na highway na kung saan doon, mga kapatid, nakalagay yung toll. Doon nagbabayad, mga kapatid, through RFID, yung may mga four wheels vehicle. Kamakailan lang May 1, nangyari disgrasya doon sa SFX dahil sa isang bus driver na nagmamaneho ng bus na dahil doon nakatulog siya. Hindi niya nakita, mga kapatid, na meron pong nakahinto doon sa toll. In-interview yung isa sa mga biktima, isa sa mga driver na nakaligtas doon sa SUV na UP, yung kanyang asawa at anak patay, yung kanyang dalawang hipat patay, yung kanyang dalawang kapatira na kasama patay. Siya lang yung nakaligtas. Na-interview sa kanya ng ABS-CBN News. Sir, kamusta ka? Sabi niya, okay naman po ako, ma'am, masakit lang yung katawan ko. Pero sabi niya, pero yung nagpapalakas po sa akin, yung pananampalataya ko sa Diyos. To record, siya ay Seventh-day Adventist. Hindi siya Pentecostal, hindi siya one God believer kung tawagin. Hindi ko alam kung na-experience siya na kapangyarihan ng Diyos through Holy Ghost baptism. Pero mismo doon sa harap ng kamera, nakaupo siya. Ini-interview siya ng reporter. Sabi niya, yung nagpapalakas sa akin ngayon talaga, pananampalataya ko. Tanggap ko na yung asawa at anak ko. Wala na. Pinahiram lang sila sa akin ng Diyos. Sabi niya pa, sabi ng reporter, sir, ano masasabi mo doon sa bus driver?
Papayag ka po bang makansila yung prangkisa ng bus at yung driver ay may demanda? Sabi niya, ma'am, pinatawad ko na yung driver. Ang bigat ng kanyang pahayag. Hindi ordinaryong tao ang makagagawa nun. Partida, hindi siya Pentecostal. Partida, hindi siya one God believer. Pero tayo, mga kapatid sa Panginoon, ano yung kaya nating gawin sa Diyos? Ano yung kaya nating ibigay sa Panginoon? Sabihin na natin tayo nasa katotohanan kung ating tawagin. Wala na tayong mahanap na butas sa ating pananampalataya. Hiling natin, dito talaga tayo tinawag ng Panginoon. So yamang yan ang iyong masasabi. Ano yung kaya mong ibigay sa Panginoon? Paano kapag dumating din tayo sa punto ng kanyang buhay? May mawian ng buhay, merong mawala, merong tanggalin, merong alisin ng Panginoon. Kaya pa rin ba natin sabihin, yung nagpapalakas sa akin, yung pananampalataya ko? Kaya pa rin ba natin sabihin, na pupurihin natin, sasambahin natin ang Diyos? Kaya pa rin ba natin magpatawad kahit hindi natin kaya magpatawad? Praise the Lord. Para lamang sa ating pong Panginoon. Yan yung pagsambat, paglilingkod na hinahanap ng Diyos ang nais niya sa kanyang mga anak. Na yung merong pinanghahawakan at merong pinanghuhugutan sa pananampalataya. Na merong pinanghahawakan sa buhay na kahit para kagaya sa ni Job na mayroong mang inaalis na ari-arian gamit o tao, kaya niya pa rin purihin ang Panginoon. Kaya niya pa rin sambahin ang Panginoon. Ngayon tayo, mismo nakita ng ating mata, narinig ng ating dalawang tenga, na pinalitan ng Diyos ang lahat ng ating mga lungkot. Pinalitan niya ng sayaw ng agalakan, pinalitan niya ng sayaw ng tagumpay, pinalitan niya ng sayaw ng pagpupuri. Nawa, mas magawa natin yung bagay na yun, mga kapatid. Amen. Kaya ba natin ibigay sa Panginoon? Mahirap po mangako sa tao. Pero mangako tayo sa Panginoon. Dahil alam po, kapag sa Diyos ka nangako, babalik at babalikan mo yung pangako kung yun kahit hindi mo mapapal. Hallelujah. Praise God. Kahit pumalya ka, kahit manghina ka, babalik at babalik ka sa pangako mo sa Panginoon. Kasi sa Kanya ka nangako. Pwede ba natin pasalamatan ng Panginoon? Pwede ba natin purihin ng Diyos? Na parang may mga ganong season sa buhay natin. May mga namatay, may mga nawala, may mga ginawian ng buhay. Pero salamat sa Diyos na nanatili tayo sa paglilingkod. An encouragement ko, church, sa ating lahat, huwag tayong susuko sa paglilingkod sa Panginoon. Alam ko, magsisimba ka pa rin. Alam ko, dadalo ka pa rin sa college prayer. Alam ko, dadalo ka pa rin sa media service. Pero yung kalidad ng pananampalataya, huwag mong ibababa. Yung kalidad ng ating paglilingkod, huwag mong bibitawan. Yung standard natin, huwag mong ibabagsak. Yung standard natin, huwag mong iaalis sa buhay mo. Kung sino ka, kung ano ka, sa harapan ng Diyos, meron ka sa kanyang harapan. May nakakakit naman o wala. May magpapasalamat ka sa iyo, wala. May magpapasalamat sa iyo ng thank you, wala. Just be faithful to God. Praise the Lord. Ayon sa balita, papunta lang sila ng religious gathering. Children's camp. Papunta sila ng gawain. Nagkaroon ng disgrasya. Nagkaroon ng malagim at nakakatakot, traumatic na aksidente. Pero ang sabi niya pa sa isang report, alam ko, merong muling pagkabuhay. Alam mo, sabi niya, alam ko, tulog lang sila. Adventist yun. Grabe yung mindset niya. Hingitan natin mga Pentecostal. Praise God. Praise God. Namaskain natin magpuri sa Diyos. Namaskain natin sumampa sa Panginoon. Namaskain natin takilain yung kanyang pangalan. Ano man ang pinagdadaanan. Hallelujah. Ano man ang kalagayan. Praise God. Alam ko, maskain natin. Why? Yung nga, nasa tama tayo paglilingkod.
ang totoong presensya ng Diyos ay nasa atin. Alam ko mas kaya natin. Alam ko kakayanin mo. Gusto lang kitang paalalahanan. Huwag mong kalilimutan. Kaya mo. Hindi sa kanang sarili mo lakas o talino galing sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na nag-aari sa atin. Kakayanin natin, mga kapatid. Kakayanin natin magsimba. Amen. Kakayanin natin mag-tithes and offering. Kakayanin natin magpasalamat. Kakayanin natin magpagawin sa ministry. Dahil sa Diyos na ating tunay na pinaglilingkuran sa ating pong buhay. And the last, ang sabi sa kanya ng reporter, Sir, anong mensahe mo sa mga nanonood? Kasi after nun, May 4, pagkalinggo, May 1 is Webes, May 4, linggo. Meron din balita sa NAIA Terminal 1, isang bata at 28 anyos na lalaki rin ang namatay, kasagasaan din ng SUV van. So based sa kwento, natapakan yung gas, akala niya brake. Dumiretso yung sa loob, yung van, hanggang nahagip yung bata, nahagip yung tatay. Sabi niya, Manong Johnny ata ang pangalan. Sabi niya, mensahe ko po doon sa nawalan din ng anak kagaya ko. Sabi niya, magpakatibay tayo. Grabe. Same experience, pero different perspective. Pareho sila ng naranasan. Pare-pareho yung karanasan. Pero iba yung kanyang interpretasyon. Iba yung kanyang paniniwala. Turog lang sila. Masaya na ako na pinahirap sila sa akin ng Diyos. May pagkabuhay na maguli. At sabi niya pa, doon sa lalaki na matayan din ng anak, magpakatibay tayo. Malapit na bumalik ang Panginoon. Grabe. Nung nanonood ako ng balita, napahanga ako. Sabi ko, grabe ang pananampalataya ng tao ito. Sabi ko, Lord, gusto rin namin tularan itong tao ito. Kaya alam niyo mga kapatid, bilang pastor, may prayer din ako sa church. Sa atin lahat, kasama po ako dun. May prayer din ako sa Panginoon na, Lord, hindi lang maranasan ng mga kapatiran yung kasaganaan ng buhay. Hindi lang maranasan ng mga kapatiran yung puro pagpapala, kagalingan, milagro. Gusto ko maranasan din namin, Lord, yung mabigat na pagsubok to the point na parang hindi namin kaya. Bakit? Kasi alam namin, Panginoon, sabi ko sa prayer, alam ko, Panginoon, mas doon matitest yung aming pananampalataya. Alam ko, Panginoon, doon nila masusubok yung pangangaral ko ng salita mo. Doon kami masusubok sa aming pagsunod. Doon kami masusubok kung gaano ka namin pamahal. Kaya sabi ko sa panalangin natin sa church, Lord, itest mo kami. Subukin mo kami. Kung may mga bagay sa buhay namin, Panginoon, na meron pong umaagaw ng atensyon, ikaw ang patuloy na magbigay sa amin ng guidance. At turuan mo kami na pagka kami magpasalamat, magpuri ng buong lakas, sigla at buong pag-ibig, may kailangan man kami iwala. May pagsubok man wala. Amen? Amen. Amen. Praise the Lord, mga kapatid. Let us praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Come on. Mas makikita yung ating kalidad kapag tayo sinubok. Mas makikita yung ating lalim kapag tayo sinubok. Mas makikita natin, kaya natin paglingkuran ng Diyos kapag may pagsubok. Hindi mo yung matitay sa panahon sa gala ka. Madaling sabihin, kaya mong purihin, kaya mong paglingkuran ng Panginoon. Pag wala kang karamdaman, pag wala kang kalagayan, malungkot, masakit. Pero kung tayo man ang darating sa punto ng buhay na pagsubok na pinagdaanan ng Sordelia family, Cervantes family, ay iwan ko lang kung kaya pa natin sambahin ng Panginoon.
Hindi ko lang alam, baka lumipat ka na ng simbahan. Hindi ko lang alam, baka sabihin mo, ayaw mo na i-ministry. Ayaw ko lang, baka sabihin ng pastor, maglalaylo muna ako. Pero doon tayo matites. Doon ako matites. Doon ako susubukin. Huwag ka matakot subukin kasi sinusubok, may reward. Yung sinusubok, may gantimpala. Yung binitigan ng test, binitigan ng grado. Kaya ba natin purihin ang Panginoon? Kaya ba natin purihin ang Diyos na kanyang pinalitan ng galak ang ating kalungkutan? Tayo tumayo mga kapatid sa pangalan ng Panginoon. Yung mga nasa likod, dito naman sa harap. Wala sa row, yung Ate Reggie. Dito naman kayo sa harap mga kapatid. Wala nang nasa likod kayo, nasa likod.